Magandang araw kabayan, si Dupont po ito ng Dupont Balikbayan Back dito sa Houston, Texas. Announce natin ang ating next shipment para sa April 29. Ang estimate arrival po sa Manila ay June 30. Ang estimate arrival naman po sa Cebu ay July 7. Ang estimate arrival naman po sa Cagayan de Oro ay July 29. So, means ang Metro Manila ay by June 30, ang Metro Cebu ay July 7, ang Metro Cagayan de Oro or sa Mindanao ay July 29. Yan po ang ating shipment. Yung mga nagpapatatanong kung saan po ang drop-off natin, meron po tayo sa Tinda Philippine Store sa may Katy po, dun sa may Mason Road. At meron din po tayo dun sa Pinas Asian Store sa may Conroe, dun sa may Gladstone Street. I-message nyo na lang, itanong nyo na po sa akin kung ano po yung mga address or tignan nyo po doon sa mga post ko kung asan yung mga address sila, telephone number. Isinasama ko naman po yun sa mga post ko. Lahat po ng mga telephone number, address, pati mga agent ay naando doon po ng listahan kung saan po ang malapit sa inyo. Yung sa tracking online po, i-track nyo lang po online yung box nyo at makakita nyo kung ano po yung mga update. Yung, isin natin yung aking leeg. Lawlaw pala. Yung mga wrong spelling or wrong telephone number, madali lang po yung maitama. Sabihan nyo lang po yung ating agent na nag-pick up ng box nyo na itama yung telephone number or yung address or yung pangalan ng tao na magre-receive sa online. Mostly talagang sinusunod natin yung nakasulat sa box. Kasi po, pag during delivery, sa box sila talaga tumitingin. Dahil alam nila, maaring nagkakamali ang mga tao na nagsusulat sa resibo. Kasi mga yan, minsan nagmamadali, at minsan yung asawa nila ang magsusulat. Alam niyo naman po dito, yung mga ibang lahi, hindi katulad ng mga sulat ng mga Pilipino na magaganda ang sulat. Hindi ko alam kung anong educational curriculum nila dito na paano tinuturuan yung mga bata magsulat. Di katulad sa Pilipinas, talagang sunod sa iyo yung linya at tinitingnan ng teacher mo yung notebook mo. Yung English yata, English subject tsaka reading. Pagka tinitingnan nila yung notebook mo kung nagsusulat ka at maganda ba yung sulat mo. Yung ginegradean. Seller din po ng ating empty box. Yung Tinda Filipino Store, Pinas Asian Store, at yung ating paborito na yun na restaurant din dyan sa may bandang Bisonet sa Best of Filipiniana. Yung Best of Filipiniana, meron silang branch sa Katy at meron silang bubuksan yata dun sa may Sugarland at hindi pa natin pwedeng supplyan siguro yun dahil sa Sugarland is on the way pa lang at hingi tayo ng permiso. Siyempre, hindi naman atin yun. Kung atin lang yun, papayag sila kaagad. Kaso hindi hingi tayo ng permiso sa kanila. Respeto lang din. Yung mga nagre-request po na sana meron doon malapit sa kanila, matutulungan niyo po ako kung kakausapin niyo rin sila na gusto niyo yung box namin nang ilagay sa tindahan niyo. Kasi marami talaga mga customer na nagre-request ng ating empty box dahil nakita nila mas matibay. Yung iba sinasabi nila makapal pero pag pinipisat nila ang lambot. Pag kinurot mo, pasok yung kuko mo. Yun yung pinagkaiba ng recycled paper. Ang recycled paper, ganun po yung pag kinuko mo, pasok yung kuko mo, tusok sa loob. Pero yung hindi recycled paper, malalaki ang fiber. Pag kinutusok mo na kukuha, hindi siya pumapasok. At makikita mo yung fiber niya, may mga paikot-ikot na ganun pagka nililente mo. Minsan, very visible sa amin. Pagka dati, nag-post ako ng ganun, ang laki talaga ng mga fiber niya, kitang-kita ng mata mo. Hindi mo kailangan ng ng antipara ng Tagalog. Hindi mo kailangan ng magnifying glass o salamin. Kikita mo na yung fiber niya na pabilog-bilog na ganun pagkakadikit niya, hindi yung mga tusok-tusok na ganun. Kasi yung mga tusok-tusok na ganun, recycled yun, yung mga maliliit. Pero pag mahaba, hindi naman. Depende sa makina kung paano ginawa. Yung ating recycled paper at yung not recycled paper. Yung sa atin po kasi kaya medyo mahal kasi hindi siya recycled paper. Dahil gusto po natin matibay ang mga boxes at makatulong sa pagproteksyon sa ating mga laman. Kahit siksikin mo yung mga boxes mo, okay lang yun. At yung mga inter-island, nakita ko marami tayong mga magagaling na customer ngayon. Yung mga boxes nila, naka-tape wrap na. So tama-tama yung mga ganung ginagawa nyo, lalo na kung darating na nitong kahit summer sa Pilipinas, yung June, July, ganyan, or August,
Kahit ganun kainit doon, umuulan pa rin. Nagkakaroon ng bagyo, yung mga panahon ng mga bagyo sa Pilipinas. Kaya yun po ang mga panahon na minsan nahihirapan yung delivery team kasi hindi nila maibaba sa truck dahil mababasa. Pero kung naka-tape wrap yung box nyo, talagang nasa warehouse pa lang kita nila, iloload natin to kasi pwede tayo mag-deliver ngayon kasi nakatambay tayo ngayon, mag-deliver tayo. Nakakatulong po talaga na i-tape wrap nyo yung box nyo para maganda i-deliver ka agad. At nakakatibay sa box nyo. May mga kamambayan tayo dito na medyo pasaway, siguro nalimutan nila, yung mga liquid nila, hindi nila dinoble plastic. Tumutulo yun, nadadamay pa yung ibang mga box. Kung ang box mo ay hindi naka-tape wrap, madadamay yun. Kaya minsan may makita kayo, wala naman ako pinadalang mantika, bakit parang may marka ng mantika yung box ko? Kasi yung nakasama sa'yo, may mantika na dinadala. Minsan yung mga chocolate, may butter yan, natutunaw yun. Pag natunaw yun, pupunta doon sa box, sisipsipin ng karton yun. Kaya kung hindi ka naka-tape wrap, katabi mo yun at nalalagyan ka, nadadamay yung box mo. Yung mga oil na gano'n, okay, medyo kaya pa yun ng ating box na kasi hindi siya non-recycle. Pero yung mga tubig, mga ganyan, tsaka kung yung sa talagang apaw na talaga, hindi yung oil lang ng chocolate. Yung oil lang ng chocolate, matibay pa rin yung box kasi kakaunti lang yung butter na ginagamit doon para lang tumigas yung chocolate. Pero yung talagang bote ng mga olive oil, mga ganyan, pinadadala, kapag yun tumagas, syempre napakarami nun. So, talaga masisira na yung mga laman ng box mo, pati yung karton mo matatanggal. At kung ikaw naman naka-tape wrap ka, katabi mo yung ganoon na box na nakalimutan plastic wrap yung mga liquid niya, plastic wrap, double plastic ang mga liquid niya, at hindi pa tinip yung mga ulo, yung mga takip. So, tutulo yung madadamay ka. Kaya mas maganda, i-tape wrap mo yung box mo, protection para sa'yo, at mas magandang i-deliver ng delivery team kasi mas okay sa kanila. Unahin natin ito, yung mga naka-tape wrap, dahil umuulan ngayon, ito, ma-deliver natin. Huwag yung mga hindi naka-tape wrap kasi masisira yan. Pag naulanan, masisira. Kawawa naman yung nagpadala. So, medyo nagkaka-delay, pero gusto talaga ng delivery team, dumating yung box nyo na parang regalo at maganda. Yung mga fragile, ulitin natin yung mga fragile items, ilagay nyo po sa hard casing. Hindi po sapat yung hard casing na karton ng binili nyo ng plato o mga baso. Hindi po sapat yun. Kasi kung sapat yun, siguraduhin nyo, kung kaya nyo tayuan yun, yung karton na yun, na hindi mababasag yung mga laman. So, ibig sabihin, kung hindi mo kayang tayuan yun at masisira yung kapag tinayuan mo, ibig sabihin, hindi safe yung lalagyan na yun. Yung karton na yun, na nilagyan lang nila ng papel, plato, tapos karton ng buo. Hindi yun nakakatulong. Lagay nyo po sa hard casing. Balutin nyo pa po ng mas matibay. Alam nyo po na no weight limit tayo. Maaring dumating yung box mo, napakaganda. Pero yung laman nabasag dahil no weight limit tayo. Yung mga kasama mo na nakakapatong sa box mo, napipisat yan. O kaya umaalog yung box mo, nababasag yung laman. Maraming cargo company, usually, I think 99% of cargo company na balikbayan box, hindi nila i-cover o hindi sila responsible kung nabasag yung mga laman ng box mo kasi hindi mo yun sinecure mabuti. Dapat ilagay mo sa mga hard casing. At yung hard casing na yon, yung talagang sigurado mo na kaya mong tayuan at hindi masisira. Kahit tumalon ka pa sa ibabaw at hindi masisira yung hard casing yun, ibig sabihin yun ang tamang hard casing para proteksyonan yung inyong mga fragile items, yung mga babasagin. Kung sakaling gusto nyo maging sigurado na hindi talaga mababasag, ipa-impake nyo doon sa mga agent nyo. Kasi alam ng mga agent paano ang pwesto niyan, paano lagyan ng patigas na support para hindi sila masira at kung saan banda ilalagay. May mga ibang customer, yung babasagin nila, ilalagay sa pinaka-top. Kasi inisip nila, baka daw mapipit sa ilalim. Hindi po, meron kasi ipapatong pa dyan sa ibabaw na yan. Mapipisat siyang ibabaw na yan. So, mali na ilagay mo sa pinaka-taas. Sa gitna mo siya ilagay kung mabasagin. Mga kilala ko na iba, nagpapadala sila ng mga, sabi nila, may mga wine daw sila ng mga 5% alcohol lang daw. Nadadala nila, dumadating ng buo kasi nga marunong sila mag-impake. Nilalagay nila sa hard casing. Nilarap nila ng mabuti. At hindi nila binibigatan yung box. Kasi pag mabigat yung box mo, sa ilalim yan ilalagay. Kapag sa ilalim yan, may patong pa yan na 4 na box sa ibabaw.
Pero kung magaan yung box mo, doon ka sa taas ng mga ng ano, sa ibabaw ka ng mabigat. Yung mabigat ang papatungan mo kasi puro kayo magagaan. So, ganun yun. Kaya kung natsambahan mo, no weight na overweight lahat yung kasabay mo, madadali yung box mo, mapipisat siya. Although, ginagalingan namin pagkakamada niyan, yung mga mabibigat talagang sa ilalim at sumusunod na mga magagaan para talagang square pa rin darating yung box. Hindi namin ginagawa yung mabigat kasi sigurado yun. Ang pipisat yun sa ilalim. Lalo na kung ang nasa ilalim pa hindi pa DuPont balikbayan box ang ginamit na box. Yung iba pa na recycled company, recycled corrugated box na ginagamit ng ibang company ang ginamit, nalagay siya sa ilalim, napatungo na mabibigat, nako, sira yun. Kasi mapapansin mo yun, yung mga ganun, sumasabog yung mga kanto. Pag napisat yung box ng pababa, sumasabog yung kanto, nagiging parang parang napisat na paa na gumagano'ng nakangangasyap. Ganun yung nangyayari sa mga recycled paper na box. Pero pag yung sa mga hindi recycled, hindi siya. Mabagsak mo yun, nakukupi lang yung dulo. Yung hindi recycled, mabagsak yun, lumulobo ng ganun, sasabog, labas yung mga laman. Kaya yung box natin medyo mas mahal ng konti kaysa sa iba. Pero, ina-assure naman namin na matibay. Meron ako nakita na hinihila na yung, hinihila ng may-ari yung box. Kasi, nasa second floor yung bahay niya. Nakayanan lang niya hanggang sa first floor lang niya inakyat, ayaw niyang ipaakyat sa delivery team. Parang ayaw yata nila doon sa apartment na nirerentahan nila na may mga dagdag na mga tao na pupunta. So, yung delivery team, pinaghihintay lang nila, nanonood lang yung delivery team, hihintay ng delivery team na humingi ng tulong yung customer. Nakita nang sa video, yung customer, hinihila lang niya doon sa may kanto, kinakaskas niya. Sabi ng delivery team, ang tibay naman ng box na yun. Kinakaskas ng kabayan yung box niya, hindi nasira. Ganon ang nagiging resulta ng talagang hindi siya recycled paper na box. Matibay siya. At lalo na titibay kung tiniprap mo pa. Kung napapansin nyo, may mga cargo company na gano'n na sabihin, tape wrap mo. Kasi yung box nila, recycled paper na, madali pa masira. Tapos hindi mo pa tinape wrap, madaling masira. Kaya protection mo sarili mo. Pero SOP na yun. Dapat talagang i-tape wrap mo yung box mo. Kasi sigurado yun. Safe na safe, maganda ang box mo. Kung may masabitan na may mga strap, may mga kanto, may pako, yung sahig ng truck na magdi-deliver, pag tumama doon, hanggang doon lang kasi hinihinto ng tape yun eh. Yung kung matusok siya, hinihinto ng tape yun. Hindi siya lalaki. Hindi katulad ng walang tape, dire-diretso cut yan. So, kabayan i-tape wrap nyo po yung box nyo. At wag po palang kakalimutan, yung gagamitin nyo na tape, clear tape, mas maganda. Kung gagamit kayo ng duct tape, ito po ang ma-advise ko sa inyo. Lagay mo muna ng clear tape, lagay mo ng duct tape, at lagyan mo ulit ng clear tape. Huwag yung puro duct tape lang. Kasi pag duct tape lang, yung duct tape, siyempre, mga kabayan natin, pinupuno nila yung box, sinasagad nila na halos putok-putok na. Pag duct tape ginamit mo, umi-slide yung duct tape, yung dikit niya. So, hindi maganda. Masisira lang, nawawala yung pagkadikit niya. Kailangan, clear tape gamitin mo, matibay yun. So, hindi porket may fiber siya, matibay na at mas protection na yung box mo. Hindi ganoon. Clear tape talaga. Yung kasi yun ang packaging tape para sa mga box. So, salamat po sa panonood. Sana po ay natutunan na po. At yung mga telephone number po, dalawa pong ilagay nyo sa box. Mahirap pong mang-istorbo po during pick up, istorbohin natin yung tao sa Pilipinas na hingin yung telephone number. So, hanggang sa muli po, si Dupont po ito, ng Dupont Balikbayan Box. Salamat po sa panonood. Sana po ay natulungan ko kayo sa pag-guide sa inyo sa pagpapadala ng inyong mga box. Kung gusto natin, dumating ang box mo na parang regalo pa rin. Ganyan tayo dito sa Dupont. Hanggang sa muli po, meron po may message sa akin, may customer pa. Hanggang sa muli po, God bless you everyone. Salamat po sa panonood.